Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Espiritu Santo. Amen. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwi na. Ikaw nang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa.
Nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taon sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. Layunin nitong himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid publiko na nasa Filipino at mga katutubong wika. Pagbabantayog ito sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon ng Wikang Filipino o mas kilala sa tawag na KWF na itaguyod ang pagpapalaganap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang pinakamabisang medium sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan. Ngayong araw ay ating masasaksihan ang isang makabagong paraan ng pagsasagawa ng palatuntunan. Kasabay nito ay matutunghayan natin ang mga presentasyon na inihanda ng bawat mag-aaral ng UA Junior High School bilang pag-aalala sa ating wikang Filipino na may tema Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Magandang araw sa inyong lahat! Sa mga taga-subaybay ng UA Junior High School sa ating YouTube channel, maligayang panonood po sa inyong lahat. para magbigay ng kanyang mensahe, atin nang pakinggan ang puno ng Departamento ng Filipino. Walang iba kundi si Gina Carol S. Copes. Magandang araw sa inyong lahat. Sa kasalukuyan, patuloy na humaharap ang ating bansa sa sakit na COVID-19. Isang uri ng sakit na labis na nagpabago sa ating buhay. Sakit na pansamantalang nagpahinto sa ating dating abalang pamumuhay. Dahil sa kalagayang ito, iniakma ang ating tema para sa Buwan ng Wika sa taong ito tungkol sa paglaban sa nasabing sakit. Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Ang poster ng temang ito ay binigyan ng pagpapaliwanag ng KWF o Komisyon sa Wikang Filipino. Ayon dito, ang bangka na sumasagisag sa sambayan ng Filipino at ang mga lula nito ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pagsagwa na sumasagisag sa bayanihan sapagkat hindi ito gawaing mag-isa, kundi sama-sama. Ang mga alon ay pagsubok na ilang ulit kinaharap ng bansa sa iba't ibang yugto ng kasaysayan bago ang COVID-19. At ang sagwan ay simbolo ng mga katutubong wika na siyang pangunahing kasangkapan sa pagtutulungan ng mga nakasakay sa bangka upang makarating sa paroroonan ng mabilis, matiwasay at ligtas. Wika, bayanihan, mga salitang simple kung ating pakikinggan, ngunit makapangyarihan. Wika, mahalaga ang paggamit natin nito, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga impormasyon kung ano nga ba ang COVID-19. Ang paggamit ng mga angkop na salita na kayang intindihin ng mga tao sa iba't ibang panig ng ating bansa ay makatutulong upang makaiwas sa sakit na ito, gaya ng pagsunod sa mga tagubilin na may kaugnayan sa ating kalusugan. Kailangan alam natin kung ano nga ba ang kasalukuyang estado ng ating bansa sa gitna ng pandemya. Mahalaga na maging mulat tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at kinakailangan din na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman o impormasyon kung paano nga ba natin malalabanan ang mapaminsalang sakit na ito. Bayanihan. Sa panahon ngayon, higit na kailangan natin ang pagtutulungan at pagkakaisa nating lahat. Ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa ating kapwa ay napakahalaga. Ayon nga sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang bayanihan ay para sa lahat. Ito ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan. Gaya ng ating nakaugalian, taon-taon ay pinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika. Tunay ngang napakahalaga ng araw na ito para sa ating mga Pilipino. Hindi natin hahayaang maging hadlang ang kasalukuyang sitwasyon upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa ating wika. Lubos ang aming pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na mag-aaral, sapagkat hindi naging alintana ang ating bagong pamamaraan ng pagtuturo upang makalikha kayo ng mga gawaing kamangha-mangha at makaaantig sa puso ng mga itinuturing nating mga bagong bayani ngayong panahon ng pandemya.
ang pag-aambag ng mga solusyon upang maabawasan ang paglaganap ng nakamamatay na sakit ay maituturing na malaking kontribusyon sa ating bansa. Sa tulong ng Poong May Kapal, sama-sama nating mapagtatagumpayan at sabay-sabay tayong haharap sa panibagong buhay, bagong pag-asa na naghihintay para sa ating lahat. Muli, hangad namin ang kaligtasan ng bawat isa. Bumangon ka, bansang Pilipinas! Mabuhay mga kapwa ko Pilipino! Mga panuntunan para sa gawaing likhawit. Unang panuntunan. Ang bawat seksyon ay lilikha o bubuo ng sariling awit para sa mga makabagong bayani sa panahon ng COVID-19. Ito ay naglalaman ng pasasalamat at pagbibigay ng lakas ng loob upang maipagpatuloy ang misyong nakaatang sa kanila sa kabila ng panganib dulot ng pandemya. Pangalawang panuntunan. Ipapakita ito sa malikhaing pamamaraan na kung saan maaaring gumamit ng mga larawan at paglalapat ng melodiya sa nabuong awitin. Pangatlong panuntunan. 3 seksyon ang mapipiling mananalo sa bawat baitang. Unang gantimpala, pangalawang gantimpala, at ikatlong gantimpala. Mga pamantayan para sa gawaing likhawit. Nilalaman o mensahe, 20 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Tono, 5 puntos. Tinig o boses, 10 puntos. Kaisahan, 5 puntos. At ang kabuuan, 50 puntos. At ang nagkamit ng unang gantimpala sa ika-7 baitang para sa patimpalak na likhawit. Simula sa isang pandemya, magmula sa China sa Asia, isang napakalalang sakit, COVID-19 na malupit. Tayong mga Pilipino, disiplina ang kailangan. Kaya tulungan natin ang mga nangangailangan. Mga frontliner na lumalaban ng tunay para ang mundo ay mabuhay. Salamat sa inyo mga frontliners sa walang pagsawa sa paghihirap. Lumalaban para sa ating bansa, tayo ay umaasa. Maging mabuti pa ang mundo, na sana kami ay protektado. Gabayan niyo kami araw-araw para laging masaya at malinaw. Tulungan natin ang mga doktor, pati na din ang gobernador. Sundan dapat ang mga batas, mag-face mask at face shield pag lumalabas. Mga frontliners ang bayani ng bayan, na ang Pilipinas ay laging pinaglalaban. Kaya tayong mga Pilipino ay dapat huwag maging pasaway. Salamat sa inyo mga frontliner, sa walang pagsawa sa paghihirap. Lumalaban para sa ating bansa, tayo ay umaasa. Na maging mabuti pa ang mundo, na sana kami ay protektado. Gabayan niyo kami araw-araw para laging masaya at malinaw.
kaharap natin ay dapat na magkaisa sa isang sitwasyon kung saan mga nganib ang mundo, ang matatapang, ang mga hinahangat. Maraming bansa ang naapektuhan. Tayo'y manalangin na makahanap ng vaccine para wala ng problemahin. Salamat sa inyo mga frontliners, sa lahat ng sakripisyo. Mabigyan sana kayo ng gantimpala sa kagandahan ng iyong loob. Salamat sa inyo mga frontliners, tubayang pag-asawa sa paghihirap. Malabanan sa ating bansa, kayo ay umaasa na Maging mabuti pa ang mundo, kaya sana kami ay protektado. Gabayan niyo kami araw-araw, palaging masaya at malinaw. Para laging masaya at malinaw. Babasahin ngayon ang mga panuntunan para sa gawaing bida solusyon. Una, ibibida ng bawat seksyon ang mga bagay na maaring mayambag nila upang makatulong sa pagpuksa laban sa COVID-19 at para makapagbigay na rin ng kaalaman sa iba katulad ng simpleng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at marami pang iba. Ikalawa, ipapakita nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng video presentation. Malayang gumamit ang mga larawan at pumili ng musika, awit na nakasulat sa wikang Filipino na makakatulong sa nilalaman ng presentasyon. Ikatlo, 3 seksyon ang mapipiling mananalo sa bawat baitang. Unang gantimpala, ikalawang gantimpala, at ikatlong gantimpala. Pamantayan ng bida solusyon. Nilalaman, 25 puntos. Pagkamalikhain, 20 puntos. Pagkakaisa, 5 puntos. Ang kabuuan, 50 puntos. Marami pong salamat. At ang nagkamit ng unang gantimpala para sa ikapitong baitang para sa patimpalak na bida solution ay walang iba kundi ang Huling ulat tungkol sa COVID-19 sa ating bansa. Get well soon. Aking sisisirin, di na mabibitin pa sa aking gagawin. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako'y sasayaw sa limit mo, ating ang gabi na to. Pahintuin mga kamay ng
at ang nagkamit ng unang gantimpala sa ikawalong baitang sa patimpalak na likhawi. Hirap at sakit ang nadarama nung dumating ang kinabukasan. Hirap na tumulong sa iba, dito na ang pamilya. Kumakabog bawat dibdib, sa bawat balitang rinig. Sinasabi sa sarili na, sige pagkaya ko pa. Taos pusong salamat sa tulong at sakripisyo, sa lahat ng pasakit, walang hanggang kagalakan, sa lungkot at pagdurusa, kayo ang laging kasama. Napakaraming nangyayari, hindi natin masabi kung hanggang kailan at saan tatahaking daan. Magdarasang ng gabayan, mga taong nangangailangan, nabubuti at ginawa, maraming pasasalamat. Taos pusong salamat sa tulong at sakripisyo, sa lahat ng pasakit, walang hanggang kagalakan, sa lungkot at pagdurusa, kayo ang laging kasama. Laging kasama. Kayo ang laging kasama. At ang nagkamit ng unang gantimpala sa ikawalong baitang para sa patimpalak na Bida Solusyon. Saya, tawa, palakpakan, ngayon napupuno na ng takot at kaba. DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive. Pandemic is a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. What is the new normal?
nga bang maaari nating gawin upang maiwasan ang paglala ng pandemyang ito? Una, tamang paghugas ng kamay. Ayon sa DOH, ang paghugas ng kamay sa loob ng 20 segundo ay nakatutulong upang maalis sa atin ang iba't ibang bakterya na nasa gilid ng ating mga daliri. Pangalawa, paggamit ng alcohol at hand sanitizer. Ito ay isang paraan ng disinfection. Isa itong alternative kapag hindi tayo makapaghugas ng kamay o kapag tayo ay nasa isang pampublikong lugar. Ang paggamit ng mga ito ay nakakatulong upang mapigilan ang transmisyon ng mga bakterya na pwede nating makuha. Pangatlo, pagsuot ng face mask at face shield. Ang pagsuot ng mga ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa COVID-19. Ayon sa pag-aaral na kapag sinuot ang mga ito, ay nababawasan ng 76% ang transmisyon. Pang-apat, pagdidisinfekta ng mga kagamitan. Mag-disinfect tayo ng mga bilihin dahil hindi natin alam na dahil sa mga ito ay tumataas ang pagkakataon na tayo ay mahawa sa iba't ibang sakit. Ugaliing linisin muna ang binili bago gamitin. Panglima, tuwing umuubo o bumabahing, takpan ang inyong bibig o ilong. Nagsimulang dumami ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas dahil sa mga droplets mula sa bibig at ilong ng isang nahawakan nito, kaya't siguraduhin laging takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing. Bawal yan! Pang-anim, sumunod sa social distancing at umiwas sa mga social gatherings para makatulong sa paglimita ng mga pag-ugnay sa mga kontaminadong bagay at mga nahawaang tao. Pang-pito, agad na magpakonsulta o bumisita sa doktor kung sakaling may mga nararamdaman na sintomas o sakit. Kung nakakaramdam na ng sintomas ng COVID-19, ay tawagin ang inyong doktor. Tumawag bago ka kumuha ng pangangalagang medikal. Siguraduhin mag-ingat kung nagkakaproblema ka sa paghinga o mayroong anumang mga palatandaan ng pang-emergency. Pangwalo, laging tandaan na huwag lumabas at manatili na lamang sa loob ng bahay. Mas mapapadali nito ang pag-iwas sa COVID-19. Kung wala naman tayong gagawin, manatili na lang tayo sa loob ng ating mga bahay. Para maging produktibo tayo sa ating mga tahanan, tumulong na lang tayo sa mga gawaing bahay at bigyan ng oras ang ating pamilya. Para sa inyo, ano ang maaari nating iambag upang makabangon muli tayo sa pandemyang ito? At ang nagkamit ng unang gantimpala sa ikasyam na baitang para sa patimpalak na likhawit. Para po sa mga frontliners, gusto lang po namin sabihin na saludo po kami sa inyo, sa inyong sakripisyo ngayong pandemya. Hinihiling po namin ang kaligtasan ninyo at ang kaligtasan ng inyong pamilya. Mula po sa Grade 9 St. Augustine, hinahandog po namin itong kanta para sa inyo. Sa likod ng bawat panganin, mga taong may malasakit, sila'y handang magsakripisyo para lang sa atin. Sa kamay nila ay may pag-asa, pinapawi sakit ng nagdurusa. Buhay nila'y patuloy na inaalay upang sila'y sumagip ng buhay. Bilib kami sa inyong katapatan at katapangan. Bayani kung kayo ay aming ituring. Parang mga bituin, walang siningning. Oh, nararapat handugan kahit na isang awitin lamang.
magkasama kayong nagtutulungan para lamang sa aming kaligtasan. Tungkulin nyo'y di magawang iwanan. Handa kayong makipagsapaliran. Kapit bisig, tayo'y magkaisa. Lalaban tayo hanggang katapusan. Pag-asa ay huwag sanang mawalan. Kumapit lang, ito'y ating malalampasan. Bilib kami sa inyong katapatan at katapangan. Bayani kung kayo ay aming ituring. Parang mga bituin, walang siningning. Oh, nararapat handugan kahit na isang awitin lamang. Saludo kaming mga Pilipino. Walang katumbas ang inyong serbisyo. Ang lagi niyong iniisip ay ang kaligtasan ng ating bayan. Saludo kaming mga Pilipino. Walang katumbas ang inyong serbisyo. Ang lagi niyong iniisip ay ang kaligtasan ng ating bayan. Ang salitang salamat bilang pagpugay sa inyong lahat. Dalangin namin kaligtasan ng lahat. Pagpalain nawa kayo sa inyong paglalakbay. At ang nagkamit ng unang gantimpala sa ikasyam na baitang para sa patimpalak na Bida Solution. Hindi na ako makahinga. Dili na. Ako makaginhawa. Na ako makapangisnaw. Ang magiting na pakikipaglaban ni Lapu-Lapu sa Mactan ang siyang patunay na walang Pilipinong naiiwan sa kahit anong laban at di matitinag na pagtamasa sa kalayaan noon paman. Anumang delubyo ang dumaan, patuloy pa ring nananalaytay ang diwa ng nakaraan na ngayon ay nagsusumamo sa pakiisa at bayanihan tungo sa kaligtasan at kaayusan ng ating inang bayan. Natatandaan mo pa ba kung saan ka huling pumunta noong nakakalabas ka pa? Nakikilala mo pa ba ang iyong mga nakasama? Noong mga araw na malaya kang makatakbo at lumanghap ng sariwang hangin, natatandaan mo pa ba? Kilala mo ba ang ating bisita? Bisitang ni kahit kailan hindi natin inimbita. Kilala mo ba ang ating bisita? Corona ang nagbago sa lahat-lahat. Isang sakit na nakamamatay, koronang literal na sakit ng lipunan na ginimbal ang sambayanan sa dala nitong kamatayan. Na palaging tanong ni Juan, kailan ba gagaling ang aking lupang sinilangan? Sa banta ng sakit at kamatayan, mayroon kaming mga payo at dapat isaalang-alang na maibibigay upang tayo ay makaiwas at makatulong na rin sa pagsugpo ng pandemya. Ingat, wika ng mga nakamaskara. Ang tamang pagsuot ng face mask at face shield ay nararapat. Nababawasan nito ang pagkalat ng patak ng likido mula sa iyong katawan na maaaring positibo sa nasabing sakit. Hawakan ang tali sa magkabilang dulo
Tandaan, ang kulay asul ay dapat na nasa harap. Ipatong ang manipis na bakal sa ibabaw ng ilong at pisilin. Ilagay ang tali sa tenga at ibaba ang face mask hanggang sa baba. Samahan na rin ito ng face shield para sa karagdagang proteksyon. Maskarang simbolo sana ng isang paalala. Simbolo na may daang-daang lengguwaheng daladala. Sa panahon ng pandemya, atin sanang tangkilikin ang wikang nagbigay dangal sa atin. Ang paghugas ng kamay ay isa ring payo para sa atin. Hindi natin alam kung ano ang mga bagay na ating nahawakan sa mga nakarang oras. Basain ang kamay ng tubig at sabunin ito hanggang 20 segundo. Pagkatapos ay hugasan ulit ito ng tubig at maaari ring gumamit ng alcohol. Sa pagpatak ng tubig sa ating mga kamay, inaagos nito ang mga mikrobyo at virus. Naway hindi agusin ng impluensya ang ating wikang pinagmulan sapagkat mahirap nang ibalik ang mga bagay na iyon ang kinalimutan. Pagkain ng tama ay dapat ring isalang-alang. Pinalalakas nito ang iyong katawan laban sa sakit, gaya ng pag-inom ng gatas, pag-inom ng gamot na mataas sa bitamina, pagkain ng gulay at prutas at pag-eehersisyo. Higit sa lahat, tatag ng loob at pananampalataya sa Diyos ang dapat mangibabaw sa panahong ito. Sa tulong ni Maria, ibubulong niya ang ating mga panalangin sa kanyang anak na si Jesus. Koronang simbolo ng kanyang kadakilaan. Si Mariang lumupig sa ulo ng ahas na siyang lulupig din sa koronang sakit ng lipunan. Hindi na ako makahinga. Opo, may kapal. Kami, inyong tulungan sa pandemyang aming pinagdaraanan. Ikaw ang aming kailangan. O inang sinilangan, kailan ka maghihinom? O inang bayan, o inang bayan. Nakakahinga ka pa ba sa suot-suot mong maskara? Maskarang proprotekta sa iyo araw-araw sa panganib ng sakit. Gaya mo ba, ang wika natin ay nakakahinga pa ba? Wika na gamit mo sa araw-araw na pagkipagtalastasan sa iyong kapwa mamamayan. Wikang nagbigay sa iyo ng kaalaman, wikang nagbigay sa iyo ng dangal, wika na iyong pinagmulan, wika na promoprotekta sa iyong katauhan. Sana'y ang wika ng kasaysayan ay magsilbing inspirasyon na kahit anong problema ang dumating, tayo ay ibinubuklod ng iisang wika na puno ng pagmamahal at ng pagmamalasakit. At ang nagkamit ng unang gantimpala sa ika-10 baitang para sa patimpalak na likhawi. Dumating ang unos sa bayang iniirog, hamon sa lahat ang handog. Bulong sa isip kung mayroong pag-asa, binalot ng kabang puso, takot ay dala-dala. Humayo ka, aking bayan, bansang sinisinta. Purihin ng mga dakila. Tungkulin ay gagampanan ng walang pag-alinlangan. Sarili ay inalay sa bayan ng
ang nagkamit ng unang gantimpala sa ika-10 baitang para sa patimpalak na Bida Solution. Okay naman. Ayos lang. Mas ayos pa naman nun eh. Ayan, nagtatawanan pa nga. Nagkakasama-sama pa ng walang iniisip na banta. Oo, ayos naman. Noon. Ngayon? Ngayon ba kamo? Ayan, tingnan ang sabi ng bawat balita. Walang tigil ang pagwika sa kalabang nagbabanta. Sa buhay ng taong masa, hindi makita paano babaguhin ang pagbabagong hindi dinalangin. Bakit pagugustuhin magbago kung mas ayos ang di bago? 3,561 ang bagong kaso. Sa ngayon, 15,000. Oo, mahirap nga. Oo, nakakapagod na. Oo, walang may gusto nito. Oo, matapos na sana to. Lahat ng yan ating mawawakasan kung tayo'y sama-samang tutulong sa pagpuksa nitong banta sa ating mga buhay. Naririto ang iilan sa maaaring may ambag natin. Una, pananatili sa bahay hanggat maaari. Piliing manatili sa inyong mga pamamahay, lalo na kung wala namang ibang gagawing mahalaga sa labas. Pangalawa, paghugas ng kamay o pag-sanitize. Gamit ng sabon at tubig ay hugasin ang mga kamay o kaya naman gamit ng alcohol na may 70% pataas solusyon. Pangatlo, pag-sanitize ng mga bagay galing sa labas ng bahay katulad ng mga groceries. Bago gamitin ang mga naibili, ay i-disinfect muna ang mga ito gamit din ng alcohol na may 70% pataas na solusyon. Pang-apat, pananatili ng kalinisan sa loob ng bahay. Hindi lang dapat ang mga bagay-bagay na galing sa labas ang nililinis, kundi pati na rin ang mismong bahay na tinutuluyan. Pang-lima, huwag pababayaang gamitin ng iba ang iyong personal na kagamitan. Sa pamamagitan nito, maiiwasan at masisigurado nating hindi makakahawa-hawa sa paggamit ng iisang bagay lamang. Pang-anim, proper hygiene. Ating siguraduhing malinis din ang ating buong katawan. Pang-pito, virtual hugs and kisses muna. At mula ron, pang-walo, walang pangmalakihang pagtitipong magaganap kahit saan. Pang-siyam, proper cough etiquette. Pang-sampu, pagsuot ng face mask at face shield. Pang-11, pagpapanatili sa social distancing. Pang-12, ihandang i-self-quarantine ang sarili kung may sintomas na o may nararamdamang sakit. At ang panghuli, magdasal. Ipanalangin nating lahat ang kaligtasan natin at ang pagwawakas nitong krisis sa kalusugan. Marami pang paraan kung paano tayo maaaring makatulong. Basta may disiplina at pagpapahalaga sa mga naturang daan, ay masasaksihan natin sa ating mga mata ang katapusan nitong kalabang di makita.